sa rehab, nakausap ko sila. Talagang nag-usap kami ng heart to heart talaga na unang beses ko nakausap si Ate Tony ng ganun. And I'm so thankful to sa rehab na pinuntahan ko dahil sila yung naging tulay para magawa namin yun, para makapag-usap kami ng masinsinan at maamin ko lahat ng mga kasalanan na nagawa ko na kapatid. Okay guys, so may nahanap na akong tanong ulit para sa kanya. Anong masasabi mo sa mga taong mas piniling manira kaysa ayusin yung sarili nila? Typical na Pilipino yun. Typical na Pilipino. Ito example lang to. Hindi ko naman sinasabi na ganun yung ginawa niya sa akin. Pag naghiwalay kayo, tapos gagawin kanyang mukhang masama sa lahat. Sa lahat ng kaibigan nyo, sa lahat ng mga taong kilala nyo, sisirain ka niya. Tapos, hindi niya sasabihin kung ano yung nagawa niyang masama. Yes. Kumbaga, magbe-play victim. Kumbaga, side niya lang lahat. Oo, side niya lang lahat. Kasi guys, sa coins, kasi dalawa ang coins di ba? May heads and tails yan. So, sa istorya, meron niyang Heads and tails. Dalawa ang side ng storya. So, pinili nilang manira kaysa ayusin yung sarili ng problema. Hindi mo rin masisisi mga ibang tao pag nasaktan kasi. Kasi pag nasaktan ka, marami kang magagawa na you don't mean, di ba? May magagawa kang sa huli pagsisisihan mo, ay bakit ko siniraan si ganito? Ay bakit hindi ko nalang inayos yung problema ko? Kasi maraming what if. Laging sobrang dami nun. Kasi ako guys, sobrang dami kong what if. Ang dami talaga na what to. Okay lang na mawala yung lahat pero panghinayang sa lahat is yung pagsasama. Yung pinagsamahan. Memories. Yung memories na build na magkakasama. Actually, ang pinakamahirap dun yung mga bata na napamahal sa akin. Tsaka yung relationship mo din sa bawat isa. Bawat isa talaga. At lalo na kay, hindi ko nababanggitin si mami ng ex ko, sobrang mahal na mahal ko yun. Mahal na mahal talaga ako niya na disappointed ako sa sarili ko kung bakit nagawa ko yun sa anak niya. May formal breakup po ba kayo ni... Nakakatawa kasi yung breakup namin is through letter lang. Wala kaming pag-usap ni walang closure. Kaya yun din yung isa sa mga malungkot ako dahil hindi ko man lang siya nakausap. Hindi man lang ako nakapag-sorry talaga sa kanya ng harapan. Hindi ko man lang naamin sa kanya kung ano yung talagang mga nagawa ko. I'm sure na she knows everything, di ba? Hindi naman mangyayari tong lahat na to kung hindi niya alam yung mga nagawa ko. So, ayun, wala kaming formal breakup. Wala kaming closure, hindi kami nakapag-usap. Paglabas ko, wala na. Parang cut ties na talaga. Tapos, wala na. Parang wala na lang. Kasi I'm sure na, ayun, ayaw niya magulo yung buhay niya. Kasi ayoko din naman siyang guluhin. Kasi may may karelasyon na siya ngayon, di ba? Naintindihan ko kung bakit ayaw niya makipag-usap sa akin. Kasi nga, baka, alam mo na, magulo sila, kaya mag-away lang. Pag-awayan lang nila. Ayoko naman na mangyari. Mag-cause pa ng ayoko na mag-cause chaos and problems para sa kanila. Kaya ako nagparaya. Kaya hindi na lang ako ng gulo. Hindi ko na pinursu. Kasi kung mahal mo talaga ang isang tao, palayain. Kasi pag bumalik yan sa'yo, you guys are meant to be. Yan naman si Lord kung talagang para sa'yo yung tao, bibigay ni Lord yan. Itong nangyari ngayon, tinuturing ko lang siya na parang hams lang yan, dadaanan mo. May nakita ulit akong panibagong tanong sa FB page ni Tito Odds. Plano ka pa bang magjowa? Wala. Very exhausting. Alam mo yun, sobrang na-drain ako sa, hindi sa not in a bad way. Na-drain ako kasi kasi parang gusto ko muna ngayon mag-focus muna sa sarili ko, na ayusin muna yung sarili.